Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Eto na. Ay, umulit. Umulit! Muntik na umulit. Pero paulit-ulit pa rin po ang ating programa every Mondays to Fridays kasama ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Nakapatay yata panyera. Yes, ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, magandang gabi po. Kamusta po ang inyong gabi? Ayan. Maulan daw, umaambon daw sa may Laguna. Uy, umaulan. Panahon ngayon, panyera, Kasi kahapon may tatlong low pressure area, Attorney Cam, napapasok. LPA. So, maghanda-handa na tayo. Kahapon nga, panyera, akala namin magkakaroon ng brownout. Akala ko may suspension ng hearing kahapon. Tsaka suspension ng trabaho. Hindi, kasi nung gabi, Sunday night, Attorney Cam, malakas ang ulan, kumukulog, kumikidlat, malakas ang hangin. Akala ko magkakasasabi ko, suspended yata ang hearing ko kinabukasan. Mayroon pala. At kainitan din pala. Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, ayan kayo po ay lagi nga magdala ng mga pananggalang sa ulan, katulad ng kapote o di kaya payong. Ano Hindi ba? po yung kapote lang sa wallet, ha? Oo. Iba po Bagaman yun. at mahalaga din yan, Attorney Cam. Ayan. Para po sa inyong protection din yan. Yung iba panyera nga, ready sila meron silang bota. Ay, oo. O kung Yes. hindi mo na, Attorney Cam, merong nabibili na parang silicone na material, no? Na ipinapatong nila sa sapatos nila kapag umuulan Yes, na. oo. Nabibili yan sa mga, actually kahit sa online nga, nabibili na yan. Maganda din. No? Tsaka dun sa mga employer, meron po ba kayo na parang sleeping quarter in case, Oo. na magkaroon po ng mga ganitong sitwasyon na hindi makakawin yung empleyado? Oo, lalo na para dun sa mga naka 24-hour operations. Kagaya po dito sa amin, meron kaming sleeping area para sa aming mga empleyado kung sakasakali. Ayan, magkaroon po ng ganito mga sitwasyon. Saka emergency, Attorney Cam, na mapapaglutuan, makakainan. Kasi, naman, kapag ka po natrap na sa opisina, syempre, kailangan kumain, Attorney Cam. Diba? Kahit pa paano pang emergency na pagkain. Oo. Yan. Kaya naman po, ipagpapatuloy natin yung ating talakayang kahapon kasi pinag-usapan po natin, yung mga hindi nakakapasok na empleyado kapag may mga ganitong sitwasyon, typhoon, calamities, like yung kunyari po earthquake. Kapag ganito po ba, kailangan sila po ba ay maaaring kasuhan? I mean, masanction administratively. At saka doon sa kanilang kumpanya. Sabi po ng labor advisory kahapon, sinabi namin ay hindi po. Pwede. Although umiiral din po yung no work, no pay unless there is a stipulation to the effect na kayo ay entitled pa din sa sweldo kung sakasakaling hindi makapasok dahil sa kalamidad o meron kayong bahagi ito ng inyong stipulations or mga nakalagay doon sa CBA or collective bargaining agreement o kaya doon sa inyong kontrata nakastipulate mismo. Yes. Yan, or mas generous ang inyong employer. Correct. Yan. Pero kung halimbawa po na hindi kayo nakapasok, hindi po dapat ito taken against you. Pero hindi kayo entitled nga doon sa sweldo. But kung nakapasok kayo at naka-6 na oras lang ang inyong pagtatrabaho, garantisado, meron na po kayong 100% na sweldo for that day. Kung halimbawa hindi po kayo nakapasok, kailangan po ba? Mai-AWOL ba ito? Maaawol po ba kayo? O kaya, importante ba na kapag kayo ay nag-awol, kailangan ba bigyan kayo ng notice to explain? Yan, mga ganong question po. At pag halimbawa po yung awol o yung AWOL,
Ito po Absence ay without leave po ito. Oo, ito po ba ay ibig sabihin inabandon ninyo ang inyong trabaho, yung abandonment of work na tinatawag? Oo, ibig ba sabihin automatic pag nag-AWOL kayo, automatic Oy, taken as abandonment na ba ito ng inyong trabaho? Mhm. Kasi may pagkakaiba po itong dalawa. yes, iba po ang AWOL sa abandonment of work. At kailan nagiging Although magkamag-anak sila. Kailan magiging abandonment of work Yung yung pag-AWOL. pag-AWOL ninyo. Yan po ang pag-uusapan natin. Ito po ay critical no sa mga nasa HR employees, ganyan. Oo. At saka yung mga yung mga empleyado natin Oo. na bigla-bigla na lang hindi nagpaparamdam. Oo. Niha-niho tas walang text dun sa kanilang mga manager na hindi papasok or supervisor nila na hindi makakapasok ng araw na ito. Yes. Oo. Pero kapag ka po hindi kayo makapasok, wag naman idadahilan may sakit po ako bigla. Oo. 'Di ba? Kasi yung iba nagfi-feign ng karamdaman, tapos makikita mo sa mall nagla-live, nagva-vlog, ano tawag na ito? Nagla-live, nasa kanilang my story, Yes. na ando sa mall, nagko-coffee shop. Nagre-reels. Ayun pala nga ang tawag doon. Reels, di ba? Ayan, nasa TikTok, 'di ba? Diba? So yun po, itandaan po ninyo na meron po mga repercussion yung mga ganito. Yung Malingering po ang pagsisinungaling. tawag doon. Oo. Feigning sakit, nagpepeke ng sakit. No? Meron nga tayong paano kung matotohanan? Oo. Meron nga tayong kakilala pa niya, makwento ko lang Sinabi niya nagkaroon siya ng sakit. Meron pang meron pa siyang medical certificate from a certain doctor daw, Panyera. Napatunayan na hindi naman pala siya, wala siyang sakit. So, saan nakuha yung medical certificate na yun? Ayan, isa pa din yan. Kasi magkakaroon po ng, kung totoo nga na inisyo ito ng isang doktor, abay, pwedeng magkaroon ng liability si doktor. No? Abay, papanagutin niyo pa si doktor. Ang sabi ng Kenneth Arevalo, AWOL, ako'y without love. Loko. Sick leave, pero naka-out of town, ang sabi ng GL. Yung iba naman, AWOL. Ay, kaya nga po, tinuruan no? Kung kayo magaganyan-ganyan, nagbibigay pa kayo ng ebidensya sa employer ninyo. Yes, nako Yung po. iba kasi mga employers sa Tornicam, magaling mang stock. Totoo yan. Mga sila, lurkers, ang tawag sa mga yan. Akala nyo, Akala nyo wala lang. Akala nyo hindi hindi active sa nag-update. social media. Yung pero pala, yung pala nandyan. ginagamit ang social media para mag-observe, Yes, mag-check oo. ng mga ginagawa ninyo. Ivy Gutierrez ng Tayog Pangasinan, magandang gabi. Anthony Abrenica. Uy, kaano-ano mo yung artistang Abrenica? Si Altur Aljo Abrenica. Abrenica. Si Danny Boy Pata, magandang gabi po sa dalawang magagandang dilag at matatalinong manananggol. Aba, ang lalim si tumapang Joji Dumatoga. Natawa daw siya sa kapote sa wallet na sinabi mo, Panyera. Pakibati happy birthday po si Sharia Pata. Magandang gabi po and happy birthday Florence Regalo at Clifford Castro ng Cagayan Valley. Magandang gabi din po sa inyo, Ray Duque, gayon din Miss Joy Garimbao at Hilario Enriquez sa coffee daw. Ano ba yung patupat? Patupat? Oo, ayun ba yung pang partner sa kape? Hindi ko pa alam, pasensya na kayo ha. Hindi niya tayo malit na matamis, Panyera. Hindi ko alam, Hindi ako pero basta kape, G tayo dyan. Basta hindi 3-in-1 yung plain lang. No? Yes. Magandang gabi din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano, Manuel Nonato, nanonood sa atin, si Wilson Aldea sa Zambales, Joey Barbecho dyan sa Karamuan, Raul Destacamento sa Sorsogon, Tita Ami Miraflor Garcia dyan sa Pasay, Miss Roxanne Costo, Eva Duques, Chari Abraham, dyan din ito sa Attorney Camp sa Bicol Region, Renato C. Lourdes, Eva Di Castro, si Lane Lewis, Rico Bagisi, Grace Recta na Imag-Arabi, Madam Marieta Ombak at Violeta Montecalvo Zambrano. Aba ang magnanay attorney ka nanonood. Si Oscarita Hamiaz Recta at Josephine Garimbao. Saan dito, Mall? Irene Almodovar. Ayan, yung iba nga sinasabi nila, AWOL, absence without official leave. Yan. So, absence without leave or absence without official leave, pareho naman po yung AWOL na ibig sabihin ninyo. So, ang tanong, kailan po ba maaaring tanggalin na empleyado dahil din sa AWOL? Yan. So, tanggalan na. Oo, tanggalan na. No? Alam niyo po kasi kung mapapansin po ninyo, again po sa labor code natin, sinisiwalat po doon na maaari lamang pong matanggal ang mga empleyado, especially po yung mga regular employees, doon sa just
causes and authorized causes. Yes. Itong AWOL or yung abandonment of duty, ito po ay papasok doon sa gross and habitual neglect of duty. So, hindi nyo po kayo Hindi po nyo ay makikita exactly yung mga phrases na Yes. yon, but doon siya nagfo-fall or nakapaloob siya Yes. doon sa gross and habitual neglect of duties. Ibig sabihin, matinding pagpapabaya Mhm. no, sa inyong mga obligasyon bilang empleyado. Yan. So, maaari po kayong matanggal kung paulit-ulit, no? Mm-mm. Ang inyong pag-AWOL at saka yun nga, meron ng abandonment of work, no? So, ano po ba yung AWOL? Ito po ba, ibig sabihin po ba nito kapag kayo nag-AWOL, automatic, inabandon na nyo na ang inyong trabaho. Ayan. Pero hindi. Yes. Ang term na AWOL po o absence without leave ay hindi po kaagad nangangahulugan na inabandon nyo na ang inyong trabaho. At masasabi lang kasi na inabandon na po ng empleyado ang kanyang trabaho kung hindi siya sumisipot sa trabaho ng walang sapat o makatwirang rason at nagpahiwatig na siya ng intensyon. May intensyon na ito, no? Intention na siya na hindi na siya babalik. Yes. Natapusin na ang ating ugnayan. Ayan. Di Sa ba? Latin pa, animus non revertendi. Wala Ay, nang di ba? intensyon na Bumalik. bumalik pa. Oo. Hiwalay na tayo. Oo, ayoko na dyan sa inyo, ganon. So, pag mga ganitong sitwasyon na meron na siyang pagsasabi na hindi na ako babalik dyan sa inyo, may mga ganon na may intention siya na isevere na ang relationship niya doon sa kanyang employer, eto na po, doon na po papasok yung kanyang abandonment of work. Bilang isang empleyado rin po kasi, hinihingaan po ng batas no ang isang empleyado na kung kayo po ay aalis sa isang kumpanya, kayo naman po ay mag-render ng resignation. Yes, ang sinasabi din po, kailangan ng i-observe yung 30 araw, no? A 30-day notice, no? Or Yes. 1 month notice. Yan. Kaya nga po, no, kapag ka po, malalaman din natin, kahit pa hindi po nagsabi na, hindi na ako babalik dyan. Kung halimbawa po, ang employer o yung HR ng kumpanya, kung saan kayo nagtatrabaho, ay nag-issue na ng return to work order. Ibig sabihin RTO, yun yung usual term niya. Pinababalik ka na. And yet, no, ikaw, empleyado, kahit pa natanggap mo na yung return to work order, hindi ka pa rin pumasok. Therefore, parang ini-imply mo na, para na ding sinabi mo, no, na ikaw ay wala na talagang intensyon. So, yun po, no, ibig pong sabihin, no, kailangan po bilang empleyado, kayo po ay mag-notify sa inyong employer. In fact, no, kahit anong rason pa po yan, walang makakapigil kapag gusto niyang umalis sa inyong kumpanya, di ba? Kasi meron din naman pong provision sa ating Bill of Rights, no? Yung bawal po illegal po yung servitude, no? Ipipilitin ka na magtrabaho against your will. Yes. No? Kung meron ka mang nakaaway sa kaopisina mo, ayaw mo ng patakaran ng inyong empleyado, hindi ka satisfied dun sa iyong sweldo, wala po kahit anong rason po, pwede ka pong umalis. Ang sinasabi lang ng batas, magbigay ka naman ng mag-notify ka ng 30 mo days. sa tamang proseso. At wag yung ikaw ang mag-AWOL o kaya mag-a-abandon ng iyong trabaho. Kasi po yung 30 days na yon, yung po yung transition period, no? Kung halimbawa po na, kasi ang dami po naghahanap ng trabaho. Kung may pumalit na po sa inyo, nakahanap na sila, i-transfer mo ng maayos. Training doon sa papalit sa'yo. In fact, yung 30 days, di ba, Panyera? Pwede pang iklian yon, depende sa iyong employer. Yes. Ang 30-day notice or requirement po ay para sa benefit ng employer. Para mabigyan siya ng pagkakataon na humanap ng papalit sa'yo, Yes. at ma-train or ma-turn over mo ng tama, kagaya ng binanggit ni Attorney Cam, ma-turn over mo yung mga trabaho or tapusin mo yung mga dapat mong tapusin bago ka umalis. Yes. Maari itong mas mahaba kung halimbawa po dun sa inyong kontrata, nakasa doon, say for example, 60-day notice, no, may mga ganun pong, depende po sa inyong napag-usapan sa kontrata. Pero kung wala pong ganitong stipulation sa inyong kontrata, yung 1 month or 30 days ay pwede po. Kung 1 month, Attorney ka, minsan yan 31 days, depende kung anong month ka nag-tender ng resignation. O 30 days kung naka-specify talaga within 30-day period. Okay. Ito pa. Ano naman po ang epekto
ng AWOL, no? Kung ikaw ay nag-AWOL or kaya nag-abandona ng iyong trabaho. Unang-una po, meron kang negative employment record, no? Hindi maganda sa kumpanya na meron kang ganun. Kasi kung ikaw po ay mag-a-apply sa ibang kumpanya at nakita nila dun sa resume mo na, ito yung mga naging trabaho mo sa isang kumpanya, maaari kasi silang tawag dun sa kumpanyang yun. Kasi, di ba, mayroong mga character references. Yes, may mga ganyan. So, kung para halimbawang negative yung mo doon, paano ka na ma-hire? By the way, kapag ka po ikaw ay ni-require ng 30-day mag-tender ng 30-day notice at ikaw ay hindi sumunod doon sa 30 araw dahil ito po naman po ay provision sa ating labor code. Maari po kung halimbawa ay mag-absent ka na at hindi hindi mo na i-observe yung 30-day notice, ay maari pong sa panahon na yun, maari pong ma-issuehan ka ng abandonment of work, maging issue sa yung abandonment of work, at instead na resign ka, ang mangyayari sa iyo ay dismissed from service. Bakit? Kasi hindi mo inobserve yung 30-day notice requirement na kasama doon sa mga karapatan naman ng inyong employer. Kaya mas maganda pa din i-observe po ninyo ito. Again po, ulitin natin, pag AWOL po, ito po yung pagliban sa trabaho ng walang abiso at walang permiso. Ayan. Kasi po kahit mag-abiso ka, pero hindi ka naman pinayagan, di ba? So, maaaring consider as AWOL pa rin po yun. Kasi wala namang, kung halimbawa wala kang sapat na basihan. Rason para mag-absent from work. Yung tipong, wala po ako sa mood ngayon pumasok. Critical lang iyong ang iyong posisyon. Ayan. So, ang abandonment po, yung kanina nabanggit natin, meron na siyang intensyon na tapusin ang ugnayan niya sa kanyang employer at talagang nagpahiwatig na siya ng intensyon. At hindi lang yun, minsan deliberate and unjust refusal of the employee to return to work din. Consider din na abandonment of work. Kagaya nga, yun nga yung nagko-constitute, pagpapahiwatig na wala na siyang intensyon na bumalik pa sa trabaho. Kasi minsan po, yung mga employer, nag-i-issue po yan ng parang return to work order po na kailangan bumalik ka sa trabaho at kung hindi, obligasyon. Nakalagay sa notice, kung hindi, ito ay ituturing namin na abandonment of work na isa sa mga basihan para matanggal ka sa trabaho sa ilalim naman ng ating company manual. At ganoon din po ng labor code. Yan. So, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, gusto pong sumali sa ating talakayan, pwede po, meron po kaming digital platforms kung saan makakasend po kayo ng mga comments or kaya ng chat, dito po sa ating DZRH News Facebook, DZRH News Television Facebook, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre sa YouTube, Panyera. Sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi sa iyo, Moonbeats, Jason Abolencio, Eduardo Narvaez, Nato Necase, Andy Marquez. Magandang gabi sa inyo. Ngayon din, Josie Villamor, at Tita Ami Miraflor Garcia. Ayan. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, marami pa po tayong tatalakayin. May kinalaman po sa AWOL at ganoon din po sa abandonment of work. Ganoon din po papahayawan natin yung mga iba pang mga questions po ng ating mga kababayan. Yes. Tungkol po sa ating topic. Again po, meron po tayong DZRH Malakasya question ngayong gabi. Sagutin lamang po ang katanungan na tama o mali, kailangang padalhan ng employer ng notice to explain ang nag-AWOL or AWOL na empleyado. Yan. Tama o mali lang po Yan po ang inyong isasagot. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin po natin AWOL o kaya naman po yung abandonment of work. Kayo po ba ay namemohan na dahil
kayo po ay Nag-absent. nag-absent ng Nang walang hindi nagpaalam. paalam. May mga pagkakataon, Attorney Cam, no, na hindi ka talaga nakakapagpaalam dahil unang-una nagkasakit. So, pahabol na lang yung iyong pagpapaalam. Although, mas maganda kasi kung halimbawa nagkasakit kayo, the moment, in the morning, or kung anong, bago pa kayo pumasok, sabihin nyo na kagad, especially kung ang trabaho po ninyo would mean medyo mapipilayan or mababawasan yung workforce. Especially, no, for example, dito pa sa amin, sa mga technicians, merong naka-duty na tech, no? Technician para sa broadcast namin. So, ang mangyayari dyan, kung wala yung isa, ay magkakaproblema po kami. So, napakahalaga na notify in advance para ma-arrange yung reliever o yung kahalili o yung mag-overtime, no, para siyang mag-duty sa tech. So, kung kayo po, na ang inyong nature ng trabaho ay ganun ka, critical, ay dapat po talaga na mag-notify kayo kahit pa, no, halimbawa nagkasakit kayo, ay tama lang na mag-notify agad kayo as soon as malaman ninyo or nakapag-decide kayo na hindi talaga ako papasok today. Kasi yung mga tech natin na nagpe-play ng mga commercials natin. Naku, paano na? Baka hindi tayo mabayaran. At saka hindi lang yun, Panyera, no? May mga instance naman na hindi nakakapagpaalam because emergency. Alimbawa, nasira yung motor. O kaya, sobrang taranta mo na talaga hindi ka na nakapagpaalam, di ba? Kaya naman po, required pa rin po, no, na kapag may mga ganitong sitwasyon, ang mga as soon HR as pwede din. Yes. Na magpaalam kayo. At ang mga HR, consider din. Yes. At hindi lang yun, no, you can verify. Need nyo pa rin po na halimbawa, hindi sila nakapag-mensahe sa inyo, need nyo na bigay ng notice to explain. Baka kasi dun sa notice to explain, ay dun sila makapagsabi ng kanilang dahilan kung ba't hindi sila nakapagpaalam at kung justifiable ba yung kanilang hindi pagpapaalam. Yun. In short, Attorney Cam, wag po ninyo, kung kayo po ang empleyado na na-issuehan ng notice to explain, wag po ninyong ikasasama ng loob. Yes. No? Ang importante lamang doon ay kayo po ay makapagpaliwanag ng maayos. Yes. Kayo po ay binibigyan ng karapatan, pagkakataon na magpaliwanag kung bakit ito nangyari. In fact, Panyera, no, nung unang panahon, nung wala pa pong mga cellphones, wala pang, of course, no, ang hirap magpaalam, di ba? You call landline. Pag wala kang landline, payphone ka pa or pupunta ka sa kapitbahay o sa kabilang tindahan. ibayo, di ba? Para tumawag. So, ganun po, no, hindi nakakapagpaalam basta-basta. Pero ngayon po kasi with the internet, with the cellphone, isang click lang naman po yan eh. Yes. Madali na lang po yan. Use the technology. Sometimes kasi yung iba, nananadya na, Panyera, na hindi talaga magpaalam. No? May iba namang HR, nananadya, hindi sinisin. Yun din ang problema. Diba? Pero ito rin ang pakiusap natin. Yes. Kung kayo po ay empleyado, no, nagtatrabaho kayo, ang oras nyo, say for example, 8 to 5, pakiusap lang din po naman, sasagot po kayo ng telepono. Dahil, especially kung ang telepono ninyo ay issued ng kumpanya, unang-una, obligasyon ninyo bilang empleyado na within those hours ay sumasagot din naman kayo. Pangalawa, mag-check din po kayo. Yan. Lalo na kung ito ay issue ng opisina, hindi po ba ito ay pangtrabaho, and therefore, it's but proper na magbasa kayo ng email, magbasa kayo ng messages. Yun, importante kasi doon lagi na lang tayong parang sinasadya natin na huwag tumingin sa ating mga telepono, huwag magbasa, ganyan. Importante po kung lalo na pag office hours. No, at critical ang inyong position again. Ayan, kailangan lang naman po ng tamang komunikasyon. Ayan. May communication lines nga kayo, hindi naman kayo sumasagot, hindi nagbabasa. Yes. Yun ang problema. Eric Tapulao, magandang gabi. Julie Bautista, Eds Maglakas, Charo Abraham, Felix Falcotelo, at ganyan din Sanchez Ruben, at Violeta Montecalvo Zambrano. Sige, Attorney Cam, go! Paano ba ito? Naghahanap ako ng question. Ito po, no, yung again, i-clarify lang natin, kapag abandonment po, sinasadya niya po at hindi na po siya parang wala na may siyang intensyon. balak bumalik. Wala na siyang intensyon na bumalik pa. So again po, yung instance naman po na kabiguan na makapasok sa trabaho na walang sapat na dahilan at walang permiso, yun po yung AWOL. Ang tanong, kung halimbawa po, no, na paulit-ulit ang AWOL ninyo, ito po ba ay magiging dahilan para kayo ay matanggal sa trabaho?
trabaho. Yes po, no, maaari kayong matanggal kasi po ito yung magiging gross and habitual neglect of duty. Kung paulit-ulit nyo pong ginagawa ang pagliliban ng walang permiso, dito po kayo sasapulin sa just causes ng neglect of duty, habitual and gross neglect. Hindi lang po basta neglect of duty, gross and habitual. Ngayon po, dadaan pa rin po yan sa due process. Syempre naman po, no, kapag kayo po ay regular na empleyado, kailangan pa rin po ng twin notice para po sa inyo, notice to explain, at maaari po, no, kapag meron na pong mga hearing, pinatawag na po kayo, pwede kayo magdala ng abogado. Di ba? Wala namang, po yun, inyong karapatan po yun. Yes, at saka yung mga witnesses na natitistigo pabor sa inyo. Pwede po nyo i-present yun. But of course, hindi po ito mandatory. No? Ito naman po ay kung gugustuhin nyo lang. At hindi rin po kayo pwedeng pagbawalan ng kumpanya, ng HR, or ng management kung gugustuhin po ninyo na magdala ng abogado. Tsaka check nyo po lagi. Always check your company policy, no? Nakalagay po sa company policy, usually pag AWOL o unang offense, ano po ang punishment doon? Kaya mahalaga po na yung inyong company policy, company manual, ay meron kayong kopya. Yes. Kasi tandaan din po ng mga taga-HR, ng mga HR practitioners na importante po na alam ng mga empleyado yung policy ng kumpanya. Kaya napakahalaga yung orientation at saka yung pagbibigay ng kopya ng company manual. At kapangyarihan po ng employer na magtakda ng mga panuntunan o patakaran sa loob po ng kanilang kumpanya. Tinatawag na management prerogative. So, ibig sabihin, yung pagtatakda nila ng company policy, as long as ito po ay hindi po labag sa batas, good moral, and good custom. right conduct, yes. Ito public po policy, ay, public order yan. Ito po dapat ay susundin natin. Yan. By the way, no, ang atin pong nakasanayan na ay you have to explain within 48 hours why you should not be punished or subject to a disciplinary action, blah, blah, blah. Hindi na po ito 48 hours. In fact, no, ito po ay nag-umpisa sa kaso ni, wala pong nakalagay doon sa luma, no? Wala pong nakalagay doon sa kung gaano kahaba yung palugit na ibinibigay sa atin. Pero ito po ay nag-umpisa doon sa isang kaso, Perez versus PLDT, no? Philippine Telegraph and Telephone, PTTC pala, Philippine Telegraph and Telephone Company, na nagtakda, no, ng sabi ng Korte Suprema ng reasonable na panahon, na period within which makakasagot yung empleyado na na-issuehan ng notice to explain. This will, no, give time para sa empleyado na makapaghanda ng kanyang depensa, ng kanyang paliwanag, mag-coordinate sa abogado, maisulat ang kanyang explanation, at kung ano-ano pa, makapag-coordinate sa kanyang testigo para iayos ito para for submission sa kanyang employer. Ang sabi po dito sa kasong ito, sa Perez versus Philippine Telegraph and Telephone Company, na sinusuga na, ito yung naging basehan, Attorney Cam, ng DO number 147-15, no, na 5 araw, no, ang dapat na ibigay sa isang manggagawa, ay 5 araw yung reasonable time na dapat ibigay sa manggagawa. Correct. Para no, makasagot siya doon sa notice to explain na ibinigay sa inyo. So hindi po 48 hours, it's 5 days. Ayan. So, dati nga parang 72 hours, no? 3 days. So, wala na po yun. Ang bagong ruling po ngayon, medyo favorable po sa empleyado. Dahil 5 araw, makakapag, sabi ka na, makapagbigay ka na ng iyong explanation. Eto, may question naman dito. Kung halimbawa po ako po ay natanggal dahil AWOL, makakakuha pa rin po ba ako ng final pay? Okay. So again po, no, any kinds po ng severance ninyo, dahilan kung bakit kayo po ay umalis or natanggal sa inyong trabaho, kayo po ay makakatanggap pa rin ng final pay. Diba po? Yung final pay ay tumutukoy po sa lahat ng sahod na hindi nyo pa po nakukuha, mga benepisyo na maaari nyo matanggap, at anuman ang dahilan po ng inyong pag-alis, wala po itong kinalaman. Yes po, ang final pay po ay dapat ibigay sa inyo. Ayan. Okay, si Alger, attorney, yung mister ko po ay nag-AWOL. Ayaw na po niya pumasok kasi hindi siya pinapasahod. Hindi po sila binibigyan ng proper day off. Wala din po silang pay slip. Tapos binabaan din po
overtime nila sa 3 hours a day. Tanong ko sana if makukuha pa niya ang mga remaining na sahod niya for almost 3 months plus overtime na 3 hours per day. Pwede po ba itong ireklamo sa DOLE? Yan. Actually, yun pong hindi na pagpasok ng inyong mister, ito po ay prerogative po ninyo, karapatan po ninyo. Karapatan din po ninyo na makarecover ng asawa ninyo na mabayaran yung mga days, no, na ipinasok na niya pero hindi pa rin nababayaran, no? I cannot recall the case, Attorney Cam, no, yung pag hindi ka pinapasahod, syempre wala ka ng means, no, para makapasok pa or whatever. It would actually be tantamount to constructive dismissal. It can be interpreted as a constructive dismissal. But anyway, yun pong pagbababa pagpapababa or ibig sabihin ay pagtatakda ng maximum hours of overtime, no? Ito din po ay prerogative ng kumpanya, no? Kapangyarihan po nila. Kaya nga pag mag-OT ka, kailangan mong magpaalam muna sa iyong supervisor. Yes. Hindi rin po pwedeng tuloy-tuloy ang pag-overtime mo, no? Dahil syempre, additional expense ito sa company. Pangalawa, bakit ka kailangan mag-overtime lagi-lagi? Either ito ay kulang kayo sa manpower, in which case dapat mag-hire ng additional manpower ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mister ninyo. So, yung pagtatakda po na hanggang ganito lang ang OT ha, kasi yung iba naman ginagawang pangkabuhayan showcase ang pag-overtime na binabagalan sa oras ng trabaho. Minsan nga hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho para i-OT niya dahil mas malaki ang pay kapag ka-overtime, 'di ba? So, ano din po, kailangan din po na efficient tayo during sa oras ng regular na oras ng trabaho. Now, as to yung pagsasampa po ng kaso, meron pong itinatakda ang batas, no? Kapag ka po money claims hanggang 3 taon po yung prescriptive period or period of prescription. Ibig sabihin, time within which dapat maisampa ninyo ang inyong kaso sa DOLE or sa regional office ng NLRC or DOLE. Yan. Ito sabi ni Paul Ryan, paano po kapag suspendido ng 30 days? Pwede po bang mag-immediate resignation na lang? Okay. So yung suspension po ng 30 days, the reason why siguro may preventive suspension para makaiwas po sa impluwensya na maaaring yung maibigay, no, doon sa mga katrabaho nyo o kaya doon sa mga documents na maaaring nasa inyong pangangalaga at mapagtakpan pa ninyo, no? 30 days, no? Ang immediate resignation, nagkakaroon lang po, pinapayagan po ang immediate resignation kung halimbawa po may mga grounds po yan na pasok po doon, no? Kung halimbawa meron pong threat sa inyong buhay o kaya sa property ng di ba? May mga grounds po yan for kayo po ay krimen. Tapos hindi makataong pamamalakad, yan, pwede po yan immediate resignation. Yan. So pwede naman makiusap ka na lang siguro graceful exit kasi the reason why may mga NTE naman, notice to explain, para matanggal ka sa trabaho para tama ang proseso na ikaw ay matanggal sa trabaho. Although ngayon. It doesn't follow na kapag ka may notice to explain kaya matatanggal ka na sa trabaho. Correct. Depende rin sa iyong offense. At hindi rin po ibig sabihin na, for example, no, may preventive suspension, katas tenex ka na, mag-resign ka na lang, gano'n, no? At napilita ka mag-resign, constructive dismissal naman yun. Di ba? Pero kung halimbawa ikaw ay voluntary, magre-resign na lang, pwede ka naman mag-graceful exit sa iyong Although, linawin ko lang din, magkaiba po yung suspendido ka after mapatunayan na meron kang paglabag sa company rules or preventively suspended ka, no? So, hindi naman sinabi niya dito kung preventive or suspension after yung investigation, no? Yung preventive suspension po, ibig sabihin lang, yun nga, mayroong nagdedelikado or pwedeng nagpo-pose siya ng danger doon sa company or sa mga kaopisina mo. Yan. O kaya maari kang maka-impluwensya, nga sinasabi ni Attorney Cam, na maari maka-impluwensya sa investigasyon. Yun. Habang hindi pa tapos or dinidinig pa lang yung kaso sa iyo. Pero kapag ka ikaw ay nahatulan na may pagkakasala ka at hindi naman ito ground para sa pagtanggal sa iyo sa trabaho, pero bilang leksyon, turuan ka ng leksyon dahil sa pagkakamali mo, sinususpindi ka. So, dalawa yung magkaiba yun. Ngayon, doon sa preventive suspension, tapos later on, napatunayan na wala ka naman palang pagkakasala, yung period ng preventive suspension ay dapat na
mabayaran ka. At saka yung sinasabi mo, no, madagdag ko rin, yung kunyari suspendido ka 30 days tapos mag-immediate resignation ka, feeling mo, yung 30 days na yun, yun na yung notice mo para mag-resign ka. So, magkaiba pa rin po yun. So, kailangan po, mayroon pa rin pong 30-day notice, no, ng iyong resignation. Okay? Pero iba pa rin po ang kaso kung halimbawa, no, may mga, halimbawa, nasa preventive suspension ka naman and then napatunayan na bukod sa maaaring tanggalin ka sa trabaho, meron kang maaaring nagawang krimen, no, doon sa kumpanya, halimbawa na lang po, theft, no? So, iba rin pong kaso po iyon. So, hindi po mababar po yung pagre-resign or immediate resignation kung ikaw po ay nagkasala ng kriminal laban sa kumpanya. Ayun May question dito si Sanchez Yes. Ruben, Attorney Cam, pero isa siyang faculty tungkol sa isang kontrata niya, may nakalagay doon tungkol sa, halimbawa, may contract for 1 school year in which stipulated sa kontrata that the faculty has to pay a certain amount of money once the said faculty resigns from his or her job in the middle of the semester, even if the faculty observed the 30-day notice. May mga pagkakataon po kasi kontrata ito. Like for example, 1 full term or 1 full semester or 1 full year. Kasi napakahirap sa mga eskwelahan na humanap ng papalit sa'yo in the middle. Kasi problema din po ito para sa mga empleyado. Kaya ito yung in the form of a liquidated damages. No? Dahil nga po nagkaroon ng interference, no, doon sa pagtuturo, no, sa mga estudyante, ito ay usually ini-stipulate bilang damages dahil nga nagkaroon kayo ng breach of contract. Yan. So, yun po. Ayan again po sa ating malakas question, tama o mali po, sagutin lamang po, kailangan padalhan ng employer ng notice to explain na ang nag-awol na empleyado. Punta po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kami mamimili ng sagot. Sa mga iba pa pong nagpapabate, pa-shoutout, mamaya po yan sa pagbabalik namin. Yung question po ni Ricardo Pongo, sasagutin po natin yan, si Jessica Garcia Colleen at saka si Evelyn sa aming pong pagbabalik. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Napapanood at napapakinggan pa rin ang mga panyera ng bayan dito po sa DZRH. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin yung pinagkaiba ng AWOL at abandonment sa mga mahilig sa AWOL. Shout out sa inyo dyan. Magandang gabi sa iyo, Marcelo M. Ay, brown out pa din ba dyan sa inyo? Sa Masbate. Rudy Val Palma, magandang gabi sa iyo. At mga taga Marinduque, brown out pa din ba dyan sa atin? Kahapon brown out Oo. Magdamag. Meron din sa Cavite, brown out din. Ayan. So. Si Ricardo po, Panggo pala, Yes. Attorney Cam. Ask ko lang po, kung about sa OT, pwede po ba na tumanggi kung ikaw ay pag-OThin ng amo kahit hindi na kaya? May paglabag po ba sa isang tulad ko na empleyado? Salamat po sa tugon. Actually, ang OT po ay kung sakasakaling kailangan, pwede naman po gawing mandatory ang pagre-render ng overtime. Pero subject din po doon sa overtime payment. No? Ibig sabihin may ekstrang bayad. Pero kung hindi po kaya, hindi po ito, normally kasi Attorney Cam, kapag ipinag-utos sa iyo at legal naman ito at kailangan gawin, at hindi mo sinunod, ito ay tinatawag na insubordination. No? Kaya lang, kung meron kang valid na rason, magkukulaps ka na, hindi na talaga kaya, hindi pwedeng igiit or ipilit sa iyo ito. Ayan. So, tandaan po ninyo, kapag yung mga inutos sa inyo, wala namang masama, basta obedience to a lawful order. Yes. Tama po Baka naman ang inutos sa inyo ay hindi na makatao, pwede nyo pong tanggihan. At sabi nga ni Panyera, kung halimbawa hindi po naman kaya, just naman po ang inyong pagtanggi, wala pong dapat. Yan. May chance po ba akong makulong kung ako po ay nag-AWOL? Ayan. Again, Kulong. ang AWOL po alone does not warrant imprisonment. Hindi po siya kriminal na kaso. Yes. Unless otherwise, yung pag-AWOL mo, meron ka palang ninakaw sa kumpanya, kaya hindi Mali ka ba na bumalik. nalaman ko ang pag-i-AWOL, may isa kang sundalo? O in which case, iba po ang patakaran kapag ka mga sundalo. No, yung insubordination kapag ka mga sundalo, Attorney Cam, ibang level ang parusa. Hindi ko alam kung exactly but I know na ibang level ang parusa nito kumpara doon sa pag-AWOL
i-AWOL mo sa kumpanyang, pribadong kumpanyang iyong pinagtatrabuhan. Go ahead, Attorney Yes. So, Cam. ibig sabihin, ikaw ay hindi makukulong dahil sa AWOL mo, maaari kang makulong dahil pag ikaw ay nakasuhan ng ibang krimen. At ito po ay nagwawarrant ng imprisonment. So, yun po yun. Pero ang AWOL alone, hindi po siya Hindi. dapat maging dahilan para ikaw ay Oo, makulong. yung makulong ka, pag halimbawa nagnakaw ka sa kumpanya, iba yung Yes. administratibong proseso. Ibig sabihin, idadaan ka dun sa normal na proseso ng investigasyon, NPE at investigasyon ng inyong kumpanya. Ibang usapin yung pagsasampa ng kaso sa prosecutor's office. Yes. No? In which case, doon maaring magtuloy-tuloy ang kaso. Ibang usapin yun. Correct. Maaring magtuloy ang kasong kriminal kahit patanggal ka na sa trabaho, ha? Take note of that. Halimbawa, tinanggal ka na bilang empleyado ng kumpanya. Tapos, halimbawa, Attorney Cam, nagnakaw ka or tantamount ito sa qualified theft dahil nasa iyo ang pagtitiwala. No? Ikaw ang merong, Yes. halimbawa, meron ka o kaya nag-palko ka ng pero ibang usapin pa po yung criminal na liability na maaring isampa sa prosecutor's office and eventually kapag nag-resolve ng may probable cause, isampa sa ang kaso sa korte na maaring ma-issuehan ng warrant of arrest. Oo. Jojo Yao, magandang gabi sa'yo. Yan. Meron pang mga questions dito, Attorney Cam. Si Jess Garcia, kung isang araw po ay bigla ang absent at hindi pa ako nakapag-file ng leave pero may verbal warning na din. Pero pwede ba i-terminate kahit walang final warning na memo? Actually, hindi po final warning ang kailangan. Kailangan lang po ay daan sa proseso. Yung isang araw, dalawang araw ka lang na nag-AWOL, I don't think na ito ay ground para sa termination ng service. Maliban na lamang kung dahil sa pag-AWOL mo ay merong nangyaring hindi maganda sa kumpanya. Say for example, dahil meron kang obligasyon na kung ano man na gawin, hindi mo ito nagawa at therefore ang ending nasira ang mga kung ano man, no? Dahil sa matinding kapabayaan, maaari po ito. Pero yung nag-AWOL ka lang, hindi po ito ground agad for valid termination. May question dito, paano naman po kung halimbawa, finload po ako sa floating status, kaya hindi na po ako pumasok the following day. Ayan. Pwede ko po bang sabihin na finload nila ako kaya ako nag-AWOL? Alam niyo po, ang floating status, so pinapayagan naman po yan, pero dapat po not more than 6 months. Okay? Ay, ito yung mga yung furlough na tinatawag noong kasagsagan ng pandemya. At kapag halimbawa po, no, beyond that, constructive dismissal na po. Kaya wag po kayo mag-i-AWOL. So, pasok lang kayo. Ay, nyo nga nun, di ba? Parang, kung wala naman kayong ginagawa. Pero wala ring sweldo ito. Oo, Usually. ayun. Okay. Si Colleen pala. Sunday meeting po, possible din po ba mag-AWOL kahit pa na nag-inform naman na hindi muna makaka-attend ng meeting ang empleyado? I don't think it's AWOL. Kung nagpaalam, especially nagpaalam ka, kung ito ay meeting, Attorney Cam, at itinaon sa, dapat sana ay hindi working day, maari po itong mag-fall kung halimbawa unjustified yung refusal mo to attend, pwede itong pumasok sa insubordination. Ayan, binipilit po ako na pumasok ng Saturday. Saturday po ang aking Leave. hindi po ang Off. aking tawag dito, Day yung off. Saturday yung kanyang pagsimba. Sunday po ang gusto ko sanang day off ko. Ngayon po kinonsider po nila ako Seventh-day na Adventist din. AWOL. Alam niyo, kinukonsider din yan sa mga pagbibigay ng day Correct. off. Again po, no, sa day off po, wala po tayong magagawa kung kunyari, ang sabihin ng employer day off po is kunyari Monday, Tuesday, or Saturday or Sunday. Pero again po sa mga employer, malaking factor po na dapat i-consider po ang preferred day off. Especially kung ang kanyang dahilan po ay pagsamba. Ayan. So, religious reason. So, pag ganun po, hindi niyo po pwedeng sabihin na AWOL ito. Yeah, si Chris, ako po ay nag-plea bargaining at probationary ng 3 years na natapos ko na naman po. Matatanggap po ba ako sa trabaho kung sa PDS ko, lalo na sa tanong na are you convicted? Salamat po sa inyong magiging payo. Okay. Itong plea bargaining, ibig sabihin, Attorney Cam, nito ay umamin ka sa mas mababang offense or sa mas mababang krimen. And therefore, kapag ka umamin ka sa mas mababang krimen at ayos na ito, ikaw ay ibig sabihin convicted ka na. Magsiserve ka na ng sentence. Ngayon,
nag-probationer, on probation siya, ibig sabihin. On probation, so nakalabas siya, nakalaya siya, na under ng supervision pa din ng kung sino man na Yes. probationary officer, no? Probation officer, no? So ibig sabihin po, gusto niya itinatanong niya kung matatanggap pa ba siya sa trabaho. Depende po sa kumpanya, no? Pero mahalaga po na kung sakasakali na merong question doon, i-disclose po ninyo yung inyong record. Dahil ang pagsisinungaling po, although doon sa kaso po noong, I remember discussing the Celis na nagtrabaho sa bangko, na natanggal sa trabaho dahil on ground of dishonesty at pagdiskapalko ng pera, although hindi naman ito napatunayan, lumipat lang ng bangko dito sa Maynila, hindi niya dineclare, pero doon, bagaman at hindi nakasaad kasi doon sa manual or hindi na-inform itong si Celis na ito ay maaring ground, kaya nakalusot lang siya, no? Pero kung meron pong policy ang kumpanya patungkol sa pagdi-disclose ng ganitong previous na record, ay maari po itong ituring na dishonesty at maaring pagbasihan ng pagtatanggal. So mas maganda, ideklara na po ninyo. Yes. Dos Compañeras. Grabe naman, napakabilis ng oras, pero bago po tayo magpaalam at mag-shout out sa ating mga kababayan, ito muna ang ating Malakas Online promo. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa ating katanungan, tama o mali lang po, ayan, kailangang padalhan ng employer ng notice to explain ang nag-AWOL na empleyado. Ang tamang sagot po ay tama! Congratulations kay Liza de Guzman ng Santa Rosa, Laguna. Siya po ang nanalo po at ang sagot niya po, tama. Ayan. Congratulations po sa inyo, Attorney Cam. Ayan. Magandang gabi, Maricor Angeles, kahit late. Okay lang po yan. Olivia Chi, magandang gabi. Wala pong, wala pong parusa yung pagiging late sa Dos Compañeras. Okay lang po yun. Importante pa din naman Sa ninyong opisina lang yung may late. tsaka importante, ma-replay nyo Pwede naman. yung replay. Ate Luz Seco, magandang gabi sa iyo dyan sa Barangay Uno, Benavista, Marinduque. Jojo Yao and Olivia Chi, sabi niya, ito siya. Michelle Mercado, magandang gabi sa iyo, taga Caloocan City. At Attorney Ka, merong flash report. Meron mag-flash report. Nagkaroon Eto po na. ng food poisoning sa isang hotel sa Pangasinan. Ang report mula kay RH45, Reyna Dar. Good evening sa iyo. Hi Ray, good evening. Sa inyong dalawa, Attorney Cam at Attorney Reyna Seco, ang food poisoning ay nangyari po rito sa loob ng isang hotel sa SBMA. At yung mga na-food poison ay mga opisyalis ng barangay ng San Jose, Pangasinan. 127 po ang na-food poison at Wow. sila ngayon ay binibigyan ng lunas sa tatlong hospital dito sa Subic at Olongapo. Ito yung James Gordon Hospital, Subic Bay Hospital at St. Jude Hospital sa Olongapo. Kinukuha pa natin ang detalye, Atty. Kama at Atty. Reyna Seco, at muli akong babalik mamaya sa ibang detalye tungkol sa mga barangay official na na-food poison sa hotel na Travelers Inn Hotel sa loob ng SBMA. Yan ang ating flash report, RH45. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Ray Nadar. Ayan po, nagkaroon po ng food poisoning sa isang hotel sa may SBMA. Mga opisyal ng Pangasinan ang na-food poison. Oo. Marami ito, 100 plus, no? Naku po. Kaya napakahalaga talaga na yung pagkain na siniserve, Attorney Cam. At importante ang ating kalusugan dahil susunod na po ang lunas at At lunas lunas extension extension. para sa mga paalala tungkol po sa ating kalusugan. Nakasama po ninyo ang mga panyera naman. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Reyna Seco. At para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras.